Dumami ang mga Pinoy Gen Z na nagkaroon ng credit card noong third quarter ng 2023 base sa pag-aaral. Ang sinasabi nilang perks at advantages niyan alamin sa unang balita live. EJ Gomez. EJ, ano nga ba ang perks ng credit card? Ivan, dumoble raw ang dami ng mga Pilipino, partikular yung kabilang sa younger generation na kumuha ng credit card nitong nakalipas na 5 taon ayon sa isang pag-aaral. 2022 raw nang nagsimulang gumamit ng credit card si Cedric. Malaking bagay raw ito lalo na't hirap siyang makaipon ng pera sa dami ng gastusin. It helps me a lot, especially for those mga essential needs, then emergency funds po talaga. Nang minsang kailanganin daw niyang bumili agad ng cellphone, 20,000 pesos agad ang na-charge niya sa credit card na kinailangan niyang bayaran sa loob ng 1 taon. Installment naman daw ang pagbabayad kaya di gaanong mabigat sa bulsa. Yung accessibility naman niya napaka-convenient, especially I am the type of person na I don't usually bring cash. So, okay siya. Sa pag-aaral ng Global Information and Insights Company na TransUnion, umabot sa 1 milyon ang bilang ng mga new applicants na nag-avail ng credit card accounts nitong third quarter ng 2023. Sa kabuuan, lumobo sa 11.2 million ang total outstanding credit card volumes kumpara sa 9.3 million sa parehong period noong 2022. Sa nakalipas na 5 taon, mas dumami raw ang bilang ng Pinoy Gen Z o mga kabataang ipinanganak taong 1997 hanggang 2015 na nag-open ng kanilang credit card accounts. Lumabas din na 98% ng mga sinurvey na Gen Z Pinoys ang naniniwalang makatutulong ang credit at lending products o pangungutang para maabot ang kanilang financial goals. Ang Gen Z na si Dwayne naniniwala dyan. When you use it enough, diba, magkakaroon ka ng mga credit, and because of that, when you go traveling, when you go on shopping sprees, pwede mo magamit yung mga credit yung wala kang babayaran kasi gagamitin mo yung credit mo na nakuha mo from using the credit card. Kailangan lang daw talaga maging responsible credit card owner ka. Huwag daw swipe dito, swipe doon. Ivan, ayon pa dun sa pag-aaral, lalago pa ang credit market dito sa Pilipinas kasabay ng pagtaas ng demand lalo na sa younger consumers. At yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.